and at leading drugstores and supermarkets near you. Kayo'y nakikinig sa DWTC, Radyo Nating Gimba, 105.3 FM. Sa pihitan ng inyong mga radyo. Pabalikan ang komunidad. Yes, ang oras po natin ay ganap ng nagmamadaling alas 10:19 ng umaga. Ayan, at sa mga nakikinig sa radyo, palagay ko naman ay malakas na malakas ang dating natin, ano? Medyo nagluloko po ang ating internet. Mukhang naapektuhan na rin ng gera ni Trump at saka ng Israel sa Iran. Ayan, dahil ang kalawakan ay nagagamit na rin lunsaran ng digmaan. Ayan. Sige po, dito po tayo sa ating programang Tropang Magsasaka, Usapang Magsasaka. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin at kasama natin ang dalawang magsasakang magiting, si Mang Chris Marsan at si Kapol Alcantara. Ayan, good morning sa inyo, mga buddy. Mauna ka na, Mang Chris. Good morning po, kasamang G, Ka Diego at si Kapol. At sa lahat po ng nakikinig sa araw na ito, pangatlong Merkulis po sa buwan ng Marso 2026. Ngayon po ay sana makapagbigay kami ng malaking kaginhawaan sa mga kapwa kong magsasaka dahil nga kahit paano maganda ang agos ng irigasyon, mabulas ang mga tanim na palay, ngunit sa bandang huli may nakaagapay na problema. Muli po, magandang araw po sa lahat. Dinagdagan pa eh. Kumain na nga, maganda rin presyo eh. Sige. Kapol. Muli po, isang magandang umaga po at Merkulis na naman po ng umaga, usapang magsasaka po tayo. Isang magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po yung mga kapwa nating magsasaka. Nako, kumusta na kaya si Doc Undan? Umaasa pa naman na makakasama natin ngayong umaga si Doc Rudy Undan dahil ang ating paksa ay pang worldwide. Kasi napagalaman ko yung palang paborito nyong gamitin na urea ay gawa sa natural gas na ngayon ay hindi makalabas, no, hindi makadaan sa Strait Hormuz. Ayan. Ano ba yun? Sige. Pero mamaya may makakausap tayo, no, na isang leader magsasaka dyan po sa San Antonio na ito yung kasama natin noon na nung nagkaroon ng farmers consultation sa Nueva Ecija. At binalita niya, nakabenta ata siya ng 26 pesos eh. 27 doon daw sa lugar nila. Kaya yung sinasabi mo, Mang Chris, na naka 24 ka per kilo, mababa na rin yun. Ay, kumusta po ang mga ahente ng palay? Mukhang buhay na buhay po kayo. Ha? At saka yung mga magsasakang nagbebenta na ngayon ng ani nyo. Dati sinisigaw nyo lang 20 pesos. Ha? Ngayon lumalagpas. At sana naman ay hindi yan katulad ng crude at gasolina na sumisirit pataas ang presyo, no? Pero dapat ang palay ganon din. Hindi pabulusok pababa. Diba? Dapat sumisirit din pataas. Dapat ay sumasabay sumisirit pataas parang missile. Diba? Missile na ngayon ang mga usapan eh. Kaya nga po, dugtungan ko na po yung nasabi ko kanina dahil marami po ang nagtatanong sa akin doon sa agos ng tubig sa irigasyon na tuloy-tuloy kaya ito hanggang sa matapos ang buwan ng Mayo. Kasi nga po, ang programa po ng NIA para po sa kaalaman ng lahat at marami pala ang hindi nakakaalam na sa katapusan po ng Mayo, huling araw ng Mayo, yun po ang tigil ng tubig ng irigasyon dito sa Division 5. 5 and 6 siguro yan. Kasi Hindi po, 5 lang po. 5 lang. June 15 po doon sa Division 6. Ngayon po, nag-aalanganin sila dahil pagdating po ng katapusan ng Mayo,
maaring may mga nakalabas ng uhay ang mga palay at yung iba buntis pa. Doon pa lang naglabasan ng uhay. Na sa Doon pa lang panahon na yun, buntis. kailangan po ang tubig. Paglagpas po ng katapusan ng Mayo, wala na nga daw pong Agos. Nag-aalanganin po sila ngayon dahil baka hindi po 114 o 120 lamang ang presyo ng 1 litrong krudo. Yun po ngayon ang iniisip ng karamihang magsasaka. Mang Chris, tungkol dyan hindi kayo pababayaan ni Lord. Unang-una. Pangalawa, yung NIA. Oo, lalo na si Engineer Robert Matias. Baka lang namang yung Division 6, June 15. Kayo naman dito sa Division 5 ay May 30. Isa lang naman ang pinanggagalingan nyo. Di ba? Baka nga po pwede pang i-extend Kapol Saka isa pa, dito po dumadaan sa amin yung tubig. Oo nga. Siyempre, parangin nyo na, no? Siguradong may mangyayari doon. Arangin Hindi nyo naman na. po natin sinasabi dahil siyempre, dadaan yung tubig sa amin, siyempre, makikiusap po tayo ng maganda. Para maski pa paano, Parang bait natin ngayong araw na to, Maski pa paano, ay siyempre, mainit ang panahon sabi nga nila, share your blessing. Yan, para maski pa paano, magkaroon lahat hanggang hindi matapos ang ating anihan. Ayan po. Sige. Oo nga. Ayan. Di na nanawagan na tayo kay Engineer Robert Matias na ating kaibigan. Sa pamunuan po ng NIA. Oo, sa pamunuan ng NIA Division 5. At syempre kay NIA Administrator Eddie Guillen na kailocano nyo na natangken. Yan. Opo, Hindi dahil, kayo papayag, hindi kayo siyempre, dahil siya pa mismo pababayaan ang yan. nagbigay sa amin ng number niya Tawagan. Sang Yun tawag po, lang yan. oo. Sagot agad. Ayan Gusto niya nga nga. pagka lumapit ka sa kanya, action agad. Yun Oo, ang sabi action sa amin agad. sa Oo. numabalbalin, approve ka agad at nyo, at ay sa sidigyo kanya. Kunana. Yun Yan. Oo. Sige. Doon muna tayo sa presyo ng aning maganda. Yung ating i-call. Sige. At pwede rin natin palang tawagan si through messenger. Itong si Doc Undan. Oo. Okay na yung internet na ngayon at dahil nga Nasa buhay. oo, nasa buhay. hindi naman. Dependent pa rin tayo sa mga sa mga foreigner, di ba? Sa China. Ang dito China. Ang globe ano ba 'yan? Teka, i-research ko muna kung kay Trump yan Ang smart kanino ba yan? Hindi naman yan mga pag-aari ng Pilipino. Mga subsidiary, mga parang yes po. Sila kasi ang nagninegosyo. Sila mga nagnenegosyo dito. Wala nga tayong sariling industry dapat nga yung agriculture na de-develop ang isang industry dyan diba? So, ayun. So, Mang Chris, di magbo-blowout ka mamaya kasi po 24 ang iyong 26 po, Commander. 26. So, yung 26.20. pwede na sa Emong, Kahit Emong na lang. Kaso abonado. Abonado ba? Bakit? Kataas ng presyo, mabaw na Mataas ka po ang pa. presyo, kaya mababa yung naging ani. Oo, mababay ani. Ani. Dahil dinaga. Ginaga. Saka nabitin sa tubig. Oo. Uy, talaga ba? Naka-live na? Ulitin natin mula simula. Puputol-putol ba? O siya. Ayan, Doc Undan, kung nandiyan ka na. Andiyan na ba si Doc Undan? On ka na po uli. Ayan. Nawala ulit. Oo nga, So, kalahati lang inaani mo. Kalahati Tapos lang. napunta lahat sa pambayad ng krudo. Pambayad ng krudo. Sa krudo pa lang talagang talo na Talo na. Kaya hindi ka nagsasaya ngayon. Kaya kahit paano, talagang problema yung susunod na taniman. Oo. Lalo na... Ano naman ang lalo na po, ang taas ngayon ng pataba.
Mm-mm. Kaya kailangan talaga ay yung mga gumagawa ng organic fertilizer, Ah. sana po makabigay naman kayo ng magandang tulong sa mga magsasaka organic? katulad. Organic. Ay, nakuha niya ng masipag na magiging partner natin. Oo. At andito na rin si Doc Undan. Oo, through messenger na tayo kay Doc Undan. Mahina kasi. Hello, Doc Undan? Mahina. Hello. Teka muna po, hindi ka pa naka-on sa sa monitor. Ayaw, Oo. wala. Oo, Doc Undan. Si Doc Undan muna. Oo. Naririnig ka na pala, Doc Undan eh. Okay. Oo, ano. Mahina po yung internet natin, Doc eh. Naghahintay nga ako nakapasok ako pero hindi ko Opo, magpuputol-putol po. Kaya sa ganitong paraan na lang po yung ating talastasan po. Okay. Maliwanag naman. Oo. Si Mang Chris po yung umani na 26 pesos per kilo. Oo. Blowout, Mr. Chris. Blowout Okay po, Doc. Maganda po yung presyo. Hindi maganda nga ni. Pero hindi maganda, ani. Okay, kinain daw ng dagay kalahati eh. Pero po siya mamaya. Magpapaemong pa rin, pandesal. Pagpahimong ka na. Oo nga. Okay, congratulations. Oo. Salamat po. Ayan, congrats. Si po, hahabol din, si Kapol. Po siya sa Hunyo. Hindi ba Hunyo ka, Oo. Sabay kami. Sabay kayo. At nananalangin din na wag daw bumaba sa 20 pesos ang presyo ng palay. Sabi ko naman, nadinig na ni Lord yung inyong sigaw. Kaya hindi na yan bababa sa 20 ang presyo ng palay. May Oo. bonus pa. May bonus pa kami. May bonus pa. Pag-ani ng June, may bonus pa na may ulan. Kasama may ulan. Ay, panalangin natin wag munang umulan. At ang palay nyo ay magiging basa. Presyong basa na nun. Oo. Sige, kasama po natin si sa telepono rin si Kuya Charlie Tiaba. Sir Charlie. Ayan, hello. Kumusta po? Ay, nawala ka. Nawala si... Eto, maganda rin ang inaanin nito. Ito yung nakasama natin po nun sa sa LA Farmers Consultation. At saka po siya ay umani na. At isa po yan sa nag-advocate ng organic farming sa pamagitan ng masipag. Ito yun, dapat gumamit na tayo ng organic fertilizer. Hindi tayo dependent sa import. Opo. At eto nga, kung napanood nyo yung nilabas ng na report ng Al Jazeera, yung fertilizers ay hindi na rin po makalabas na dumadaan sa Strait of Hormuz, sa Gulf. Ayan. Hinarang na lang ng Iran. Opo. Parang 1/3 ng ating fertilizer sa buong mundo ay dumadaan through shipping sa dagat, no? At dumadaan sa Gulf na malapit sa Iran. Strait of Hormuz na ang may doon, ang pulis doon ay ang mga Iran. Oo. Mainam naman doon. Wala lang makukurap. at saka oo nga tayo rin tama ng tinamaan ng bomba ng Iran dahil tayong mga magsasaka. Yes po. Dahil dependent tayo sa fertilizer na yes. 97% ay dependent ang Pilipinas sa imported na fertilizers. Ang urea po pala ay gawa sa natural gas. Okay na ba si Sir Charlie, andiyan ka pa? Sir Charlie! Nako, mukhang nagkakahirapan talaga tayo sa Oo.
Talagang mahina internet. Oo, pati linya na rin po linya ng telepono. Basta tayo walang giyera, sarap na. Oo nga Ang pinararaan lang daw po sa diyan sa Strait of Hormuz yung Russia at saka China. So ngayon, ang China ang magdadala na sa atin ng fertilizers. Kaya paano kaya yan? Oo. Eto si Sir Charlie. Ka Charlie. Opo, sige. Opo, kumusta dyan? Alam ko kaanin nyo dyan sa San Antonio. Magkano po ang presyo ng palay? Sa ngayon, bumaba na ng 3 piso. Halos ang nakalakaran ngayon ay ano na lang, 23, 24, may 21 pa. Dahil ang unang-una, ang banggit ng mga ayente, sabi ng rice miller president na si Oliver ng Muñoz, hindi daw nagde-deliver sa kanya ng ng palay, kaya binaba niya ng palay. Pero sa totoo lang, hindi yan totoong dahilan. Ang pagbaba at pagtaas ng presyo ng palay dahil sa neoliberal na patakaran ng gobyerno, agrikultura. Unang-una yung rice tariffication law, na kung saan na hindi naman nire-replace kung saan. Yan ang tunay na nagpalugmok sa mga magsasaka at mamamayan. Hindi naman yung mga ahente. Hindi naman po yung mga ahente na yan. Lalo na sa epekto ngayon sa magsasaka. Epekto ng giyera ng US at Iran. Yan po ang matindi sa atin. Opo. Kaya ganyan po ang presyo ng palay. Tapos po, wala naman pong farm gate na binigay si Marcos. Pati yung DA. Ang may farm gate lang yung pong itong LGU saka yung NFA. Pero sa mga rice miller, sa mga private sector na namimilang palay, wala pong farm gate. Walang farm gate walang floor price, Although sinabi naman dati, mga 18, di ba? 18 pesos to 23. Oo, ganun. 18. Namimili ba dyan yung NFA sa inyo? Namimili po ba yung NFA sa inyo? Wala pong namimili yung LGU. Wala rin yung namimili na puro to private. Puro namimili po dito mga privado. taga-Kabanatuan, mga ayun. Opo. Wala pong namimili dito sa amin, pati LGU. Kaya bali wala po yan. Kumbaga, yung walang saysay din yung ano ba yung Mang Chris, yung Ngayon po, pinirmahan nila? ngayon Ano po. ngayon? Yung 100? EO 101. EO 100 saka EO 101. Yung floor price na tapos magbi-meeting yung komite, ganun. Sige po. Ngayon po ang presyo ngayon ng palay dito running. Ang ibig sabihin ng running, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, 24 pesos. 24 pesos. Kahit anong palay. Parang parang may nag-uusap sa presyo ng palay. Kasi dito din 24 Saka dyan 24. 24 Pasulong at pero matras. running po yun. Ang ibig sabihin ng running, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Di tatakbo patras saka yung pasulong. Ganon yung running. Ito po. Apo. Kahit po dito sa bayan ng Gimba, Charlie, na yung president po dahil may mga maaga din nakapagtanim nung nakaraan, tumatakbo din po sa 24 isang kilo. Dito po sa amin, sa bagay ng San Antonio, nung kasagsakan po, ay nag-27 po yun. Ngayon, dahil dun sa
ano nga, lalo na nga po ngayon, imbis na tumaas po uli ang palay, lalo pang bumaba. Dahil ang presyo po ng gasolina ngayon ay 101 na. 108 na po ang prodo. Magkakaiba bawat gasoline Bayan. station eh. Diba? Opo. Oo, dito 95. sa GT Oil 114 per litro. Ang Cleantech kanina ay 95 na ba? 94. 95 dun sa nadaanan ko sa Oh, Kabarwan. 94. Kim. Yan po, May Kim. maging ba? Opo, ganun po yung may 140 na po. Kasi ang inaano natin, no, ang gobyerno natin wala akong si Ferdinand Marcos ay wala akong tibok na sa nangyayari na yan. Ang tugon nila ay wala pa silang tugon, mabasyado mabagal. Kung saan, ang sabi nila, hanggang April pa ang 52 days pa yung natin, yung stock ng bakit po yan nagtaas ng bigla? Umabot ng Yung 100. stocks, ano? May Oo, stocks na, kasi tapos may parating pa na nakaraan naman na dun sa Strait of Hormuz. Kumbaga, nandyan na lang, naglalayag. At hanggang April yun. Pero, nung narinig pa lang na tumaas ang per bariles sa world market, ay nag-unahan naman na sila rito. Di ba? Halos araw-araw. Oo, halos araw-araw gumagalaw. Bago yung giyera, bago yung tension sa Middle East ay 67 po ang per bariles ng Crudo. opo, oil product. Pero ngayon ay yung pinakahuli ay umabot na ng 100. Malaking damuhan. Oo, 100 to 126. Oo. Dahil po, kung titingnan po natin, 52 days pa yan. Tapos ngayon, 100 plus na. Ang kinikita po kaya nga panawagan po natin dyan, tanggalin yung VAT saka exercise tax. Ang gusto nila, exercise tax na. Yung exercise tax po, ay mayroon pang VAT yan. Kaya matindi yung epekto yan sa mamamayan, sa magsasaka, sa mga driver, na kung saan, pinagsasamantala pa niyo yung krisis ng gobyernong ito, ng mga negosyante. Dahil po ang kinikita ng mga dambuhala na yan, kinikita ng gobyerno sa loob ng isang buwan para sa exercise tax saka yung VAT, 1.3 billion pesos na dapat mapunta yan sa ayuda ng gobyerno. Wala naman Ganun po ang nangyayari sa atin. Ngayon, wala na kaya ang demand natin. Tapos yung napakamahal na ng mga bilhin, yung gasolina, yung gasol, yung bigas natin dito, 60, 70. Pamasahe pa ho. Ano po? Oo nga, yan na nga talaga yung epekto, no? Yan po ang epekto niyan Kaya ang epekto po niyan, hindi lang po, dahil po tayo, ang ekonomiya natin, ay kontrolado ng US, kontrolado ng mga negosyante at mga dayuhan, kaya matindang epekto sa atin. Ang isa pong epekto sa atin yan, madadamay tayo sa giyera dahil mayroon tayo mga base militar dito, may EDCA site tayo na Siam, damay na tayo. Yung mga EDCA sites, ano po? Epekto natin. Oo, pero sana hindi Wala naman tayong- mangyari yon. Yung binabanggit mo na pati tayo ay dadamay kasi wala naman tayong panlaban. Ayan, si Karudi Dokundan pala. Si Dokundan kasama natin, no? Sige, Dokundan. Narinig niyo po yung sinabi ni Charlie, Dapat hindi na tayo umaasa masyado sa gobyerno Kasi matagal na tayong taobang bangka hindi na talaga ako nagkataon lang may nadagdag pa yung fuel oil na yan. Dahil dito lang, bago doon talagang tagilid na hindi nagkakasundo-sundo yung mga asa gobyerno natin. Para yung pabango. Pero
alam nila na talaga namang naghihirap na mga mamayan. Kung yung mga dapat tayo masaya mga magsasaka dahil sa atin ang pagkain eh. Wag niyo hindi mamamahal yung hindi mamumura yung bigas eh. Sa panahon na ito. Mamamahal pa yan. Kasi Dahil sa gera po. Hindi lang dahil sa gera, talagang wala lang Malamang po kasi hindi makakapasok ang mga imported na bigas ngayon. Oo. Ang sinasabi nila kasi pati fertilizers hindi makakapasok eh. Sinasabi nila maganda ang ani ng magsasaka dahil sa RTL, sa tulong ng mga gobyerno. Pero ang katunayan, hindi nila nalalaman. Kagaya ni Mang Chris, maganda nga ang ani pero bababa ang ani. Dahil nadaga na ng mga sakit. Yun panay na ang pinakikita nila maganda. Pero pagdating sa palengke, makikita mo talaga yung hindi maganda. Ngayon huwag niyong ipagbibili lahat yung palay niyo. Kasi ang survey karamihan ng mga magsasaka at manggagawang bukid yung inaani kinikita ay pinagbibili na palay at saka unti-unting bumibili ng bigas. Yes. Opo, totoo po yan. Unahin muna natin na maglaan ng pagkain para sa atin. Kasi pagdating sa crisis na nga ngayon hindi mo na maiinom yung gasolina at saka yung maiinom mo yung tubig. Pero hindi mo makakain yung gasolina, makakain mo yung bigas. O kung meron tayong bigas at saka may kaunting tanim niya sa paligid, buhay na tayo. Kesa naman yung mga pagbibili natin lahat yan, pagkatapos bibili tayo ng mahal na bigas na hindi mo malaman kung saan galing. Peki pala, tayo natatalo. Kaya yung sarili natin, ang intindi natin, ang tingin ko, hindi bababaya ang WAP. May nagmamanipula lang yan Pero may nagmamanipula lang po, hindi bababayan dahil sa talagang... Hindi bababa sa 20. Oo, talagang naghahaplito na. Nakikita nyo na nag-uunahan na yung mga mamimili Pero pagka medyo mamba ang ulan, pabagsak ang kwan dahil iko ka na niya, bibigyan no buying ka, stop buying. Yung mga ganyan yung mga ganyang diskarte na talo tayo. Kaya kung maaari, mag-imbak tayo, patuyo natin, mag-imbak tayo at yung ating kakaanin muna ang kwan at lahat, kung lahat, pwede pagbili. Paano po yung utang? Talaga naman tayo ng umutang Kwan. Hindi mo nabayaran? Bayaran mo ng kalahati. Ngayon, ang kanyan, dito sa atin, talaga, nagpapanik tayo Panik lang, walang buy. Okay po. Ang nangyayari, hindi pa malintog yung palay. Wait lang ka, Charlie. May green pa. Kaya tinatawaran ng mga buyer yan dahil nakikita nila maraming green. Talaga namang wala namang laman pa yun. Hintayin nating sa tag-araw na ito, hintayin nating matuyo ng gusto at malintog na kung saan busog ang buhay. Pagka ganon, lahat tayo tatamaan din kasi maganda nga ang presyo pero pagka binigas mo yan, kukunti lang makukuha ang bigas dahil maraming mga piplis, maraming mga kuwang. Kaya huwag tayong panik. Makahintay tayo ng 1 linggo, 2 araw, 3 araw na full mature yung ating mga Pag magpanik na bababa po yung presyo, ganon. Kasi yung iba kami na manilaw-nilaw pa lang, anihin na.
dahil lang hinahabol yung presyo. Yeah, ako, tagilid ngayon kasi ngayon ko yung nakaramdam na yung aking reserva ng pagkain halos hindi aabot dito sa pan dahil kung sa Mayo pa ako halos hindi aabot. Bibili na rin ako. Pero ang bibiling ko. Ganun nga po mangyayari ngayon, Doc. Oo, talaga. Mabuti nga po doon sila ka Charlie, dahil nga nakapagtanim sila ng maayos, hindi katulad dito sa Division 5, talagang pipitang-pitang na sinasabi yung ani natin. Dahil tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pagdating po ng katapusan ng Mayo, hanggang doon na lang ang tubig ng NIA dito sa Division 5. Kaya paano na yung mga tanim na palay? Na doon pa lang sa panahon na yon nagbubuntis. Hindi pa kami nakakasiguro dahil baka maubos din itong tubig nito hindi mamungay aming palay. Kayo, sigurado na. Kaya maglaan na kayo ng pagkain nyo. Huwag nyo pagbibili lahat. Sasampu lang po yun na itabi ko dahil sa utang po, sa puhunan. Hindi, at least. Makakabayad ka na sa lahat. Tanungin mo nga si Ka Charlie kung may itinira sa kanyang pagkain, makabinata lahat. Ka Charlie! Tanungin mo nga ka. Ilan ang itiniwan mo doon na pagkain ninyo, Ka Charlie? Na palay. Labing-apat pong kaban, iniwan ko naman. Ilan ang naiiniwan mo? Labing-apat na kaban. Labing-apat na kaban po iniwan ko. 14, lamang ka sa akin ng 4. Ay, pero kulang na kulang yan. Ba't ba may Talagang hirap tayo rin tayo dahil matindi ang lalo na ngayon. Ilang buwan pa lang to. Parang pandemya to Walang pinag-iba to sa pandemya, malala pa. Kasi hindi mapipigilan yan, kaya kailangan Kaya yung mga panawagan natin, kailangan na magsasaka, mag-subsidy, may subsidiya, may mga ayuda, tapos yung pagtubig. Yan ang mga kailangan. Hindi naman natin kailangan nga sana ayuda Ang pinangako nilang 7,000 na ayuda, wala na. Ay hindi kailangan itaas ang presyo ng palay, baba ang presyo ng mga bilihin. Ay, meron daw ngayon. Pag mag-alala, 5,000. Para sa farmers at saka fisherman. Wala yan Ano lang yan, para bang Pampalubag loob. Papantawid gutom lang yan. Kasi kung titingnan mo ang 5,000, pintayin mo yan na 60 pesos ang inflation rate. 5 sa 60. Di 3,000 lang ang tunay na halaga po niyan dahil sa tindi ng mga bilihin natin. Ganun po natin kikintayin yan. 5,000 magkano ang abono ngayon, kung kayong magtatanim kayo ngayon, ang abono ngayon 2,600 na ang urea. Oo. Magkano na ang urea ngayon? 2-3 na dito sa Gimba. 2,300 mula sa dating? 2,600. 2,800 na? Ang urea 2,600, ang triple at yung 60-20 hindi po maglalayo yan ang presyo. Pero ang pinakamataas yan, yung urea 2,600. Oo, kasi Ka Charlie, ay tayo po kasi yung fertilizers natin ay nakadependent nga tayo dun sa mga imported. No? Na siya po ngayon na hindi makadaan sa Strait of Hormuz sa Gulf. Kailangan na talagang i-repeal o ibasura yung rice tarification law, ay yung oil deregulation law. Kailangan yan ibasura din dahil epekto mahirap sa mga mamaya, lugmok sa kahirapan ng crisis. Pinagsamantalaan pa ng mga negosyante ng gobyerno yung business na to. Wala silang kibo Yes. Ka Charlie, meron ako dahil ganun nga yung balik tayo sa fertilizer. Dahil nga dun sa sa issue ngayon na sobrang taas ng fertilizer ano po? Tungkol sa issue ng fertilizer ngayon na sobrang taas. Opo. Tapos dahil mga kontrolado at manipulado ng importasyon, ano ang mga pwede nating gawin nitong sakahan na, pwede ba? Kasi ang alam ko, ikaw ay gumagamit ng technology ng masipag yung sustainable agriculture, pero organic. Pero yung
Kanakano dyan gumagamit pa rin. Ang inaano natin, ano ba, hindi gumagamit, pero kanakano, halos to 1%, 2%, 1% lang naman yung gumagamit. 99% gumagamit. Ng ano, Kaya yung panawagan natin yan, Oo. Pero siguro, ito na rin yung ano, yung katulad na sinasabi na Doc Hunda, na unti-unti sana tayong huwag umasa dun sa mga imported. Masyado tayo kasing dependent sa mga imported na kagamitan o farm inputs, ano. Baka ito na rin yung pang magandang pagkakataon na pag nilay-nilaya ng mga magsasaka, yung tunguhin na gumamit na tayo ng Organic. ng organic. Oo. Yan, tama-tama po yan. Organic farming, yung ibig sabihin dyan, pag sa organic talaga, wala nang wala tayong ganong gastos. Kung may gastos man, yung... Hindi ganun kalaki. Kasi ang Back to problema, basic no, nga pag daw tayo back to gumamit basic. Oo. Pag gumamit tayo ng mga ng pini na hindi ginagamitan ng pataba, pesticide. Mahina nga pero hindi ka naman gagastos. Pero meron kang sustainable na pagkain kung yun ang bibili natin. Kasi pag ang itinayin natin hybrid and breed, ayan po ay dika ng dikao ng biniyan. Ang bini po dyan, mayroon pong mortality management yan. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng itanim muli. Pero ang inbred, ganun din. Pwede mo rin itanim. Kaya lang, pag di mo inabunuan, di ka Kaya kailangan natin na, lalo na yung crisis, may balik natin yung traditional na pagsasaka para sigaw-unlad ng agrikultura. Kaya yung abot kayang pagsasaka o likas kayang pagsasaka, paggamit ng ng organic na fertilizer o organic farming. Unti-unti lang po yan Ibig sabihin dyan, unti-unti, hindi natin bibiglayin kasi siyempre, paano natin i-develop. Kaya may mga farm trial, may mga bini tayong libre na pwede natin paramihin, na libre para sa masipag. Ganun po ang natin, solusyon. Yes. Tangan nga lang, yan po ay Nawala. Ayan. Okay, sige, maraming salamat ka, Charlie, kasi nga hindi maganda talaga ang ating dahil Charlie. tugon para sa magawang sasaka. Opo. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, bibigyan ka namin ng oras para talakayin mo yan sinasabi mong organic farming. Kasi ikaw ay nagpa-practice na yan. Para naman noon ay yun na siguro ang isang maging direction natin. Dahil paano kung umabot pa ng 3,000 per kaban ng fertilizer, di ba? Oo. Sige po, maraming salamat ka, Charlie. Thank you po. Okay, thank you. Sige si Doc Kundan kasama pa rin natin. Doc Kundan. Meron ako nilista na dapat natin gawin Sige po. Para sa kapakanan na rin natin ng mga iba pang mga magsasaka na apektuhan ng mga fuel and fertilizer crisis. No? Una-una, matuto na tayong mag-ship. Kasama rito yung tubig Mag-ship na magbula sa fuel engine, gawing elektrisidad yung bomba, at kung maaari pa ay solar power system para hindi tayo kapusin ng tubig at mamahal ang pagbubomba natin ng tubig. Sa mga tuwid, lahat ng masasagip nating ulan, kung tag-ulan, ay dapat sagipin na. Ikalawa, slowly shift. Mag-shift na tayo sa organic fertilizer o kombinasyon. Yes, opo. Nasubukan ko nito. Shifting. Ang una, kung hindi mo mabibigla, gumamit ka lang ng certain amount of inorganic fertilizer at saka foliar. Yung diretso na ang fertilizer sa dahon at saka mga sanga ng mga systems ng palay, yun meron ng maraming nabibili ng mga organic fertilizer, yung liquid. Pag yan pinagkombinasyon mo yan, mas malaking mamumura. Ngayon, kung
Kailangan talaga ipunin lahat itong mga basura at bulukin, gawing compost at yan, tayo rin makagawa ng sarili nating compost. Yung karamihan ng mga inbred varieties ay mas mura ang fertilizer, mas konti ang fertilizer na kailangan kaysa sa mga hybrid. Kung tagulan yan, sandalim, huwag na tayong gumastos ng maraming para sa kwan. Dapat inbred na ang itatanim natin para yung mga input ay mura. Yes. Ikatlo, matuto na tayong magtanim ng kwan hindi lang palay. Tama. Kasi ang palay, malakas ang tubig, gamit ng tubig. At saka, hindi lang palay ang kinakain natin, ang bigas yung kinakain natin Kailangan, meron na rin tayong konting hayop, konting ibang Halaman. crops na halaman na kung saan, yung 30-30-10, ika nga, na ganun, na sinusunod ng mga ibang magsasaka dyan, meron 30% na, o kaya 40% na palay, 30% na mga gulay, na medyo kung tumama ka, magbibigay ng magandang presyo. At saka yung mga kakarnihin, hayop, manok, baboy, yung itlog na yan, yung mga kailangan yan Kaya, the crops other than rice, kailangan isipin na natin yan. Pang-apat, yung matuto na tayo, kung kaya natin, huwag nating ipagbiling palay. Narinig ko yung kapula. Bigasin natin ito, at yan, kahit na dyan sa palipaligid, merong bibili niyan na mas mura sa palengke, pero sa atin ikikita na. Pero, kontrolado natin ang presyo. At yun talagang makikita nila na ang kinakain nila ng bumibili ay talagang bigas. Panglima, yung mga karamihan na mga merong yung pinopromote ng gobyerno ay cooperatives. Ang tinutulungan ng mga cooperatives, hindi individual farmers. At saka yun lang maliliit ng saka ang tinutulungan at yung malaki saka. Lahat yan yung nagpuproduce ng pagkain May malaki at maliit na magsasaka, pareho rin magpuproduce ng pagkain para sa ating Pilipino Kaya kailangan lahat tinutulungan. Hindi yung sa cooperative lang at saka doon sa maliliit na magsasaka. Lahat dapat tulungan para nun maging masagana lahat yung ating pagkain. Yes. Yan dapat baguhin nila yung technique. Maraming sa katayabang cooperative hindi mabibilang mo lang yung successful Yes, number ika-anim. Ay, may pang-anim pa. Ito yung reduce the use of commercial pesticides. Yes, Yung commercial pesticides. Kasi yan, gusto natin, kung maaari, yung sinatawag na sustainable farming, yung pagdating sa bukid, malinaw yung tubig. Maraming isda, talangka, suso, at saka yan dyan, nakukuha mong pagkain sa bukid na bukid lang. Anong ng bukid natin, pagka yan hindi tayo mawawala, hindi mo utong ngayon, may hiya ka, pagka nakakita ka ng talangka, hindi mo pa kakainin yun dahil puro pesticides na tayo Yung mga ganon. Parang bumabalik po tayo sa una, no? Yes. Back to basic. Dapat bumalik sa pesticides. Yun naman kaya kaisipan ng mga magsasaka po, babalik kaya sa ganung sistema. Hindi. Kasi, nabaon na nga sa Utang. sistema hindi maganda Oo nga. Pero unti-unti po, no? Unti-unti. Pwede po yan. Pwede. Kung sarili mo, sarili mo yung tubig at may pwede mong sabihin, wag mo lang papasok ng tubig dyan, kundi ang akin. Makapaglalagay ka ng ng fish pan dyan sa loob.
Ang mga magsasaka mayroong maraming magsasaka na may sariling fish pan sa loob ng isang farm nila. At yun kuha na ng maraming pagkain, hindi lang tilapia, kundi kangkong, kamote, yung mga tatang sa gilid ng tarundong. Yun pagkain na hindi natin nahanapin sa palengke. Opo. Tanungin po natin si Kapol kung sa ganitong sitwasyon gagawin naman niya sa susunod. Kapol ko naman yung mikropono mo. Unti-unti lang. Paano ka magsisimula, Kapol? Ay, syempre, maganda naman po yung mga isinishare ni Dokundan. Dahil, syempre, nakakatipid nga naman yun. Pagka halimbawa, yun lang mga tae-tae rin po ng kalabaw, pwede na rin po yun, yung mga baka, dahil yun talagang pwedeng-pwede naman pong gawing fertilizer dahil nandyan lang sa gilid-gilid. Ganyan, lalo na kung may mga sarili kang alaga na ganon, mga hayop. At lalo na ngayon, napakamahal talaga yung ating ginagamit sa bukid. Wala nang wala nang mababa ngayon kundi sabi nga nila yun na lang yung kita mababa wala pa nga, di ba? Sabi nga nila panty na lang daw ang bumababa panty na lang daw ang bumababa. Grabe kayo bakit bumababa rin naman yung brief nyo joke. Lahat na lang ay mababa ay tumataas, panty na lang ang bumababa, sabi nila. Yung kita, yung sahod hindi tumataas. O di lalo na sa mga magsasaka, umani nga kayo na maganda presyo. Pero hindi na lang nakamba ngayon kundi andyan na yung mataas na presyo ng mga farm inputs nyo. Kaya talagang wala pa rin pagbabago. At sa halip, nalulugmok pa rin kayo dun sa hirap, krisis. Siguro nga, pwedeng pag-isipan ng malaki yung program, yung 6 na puntong sinasabi ni Doc Rudy Ondan. Ayan, wala na tayong oras, Doc Ondan. Maraming salamat po sa maganda nyo pong sharing. Salamat din sa inyo. Opo, kahit na mahina po ang ating internet, ay nakapagka-programa pa rin tayo. Opo. Narinig naman tayo ng buong madla. Oo, ng buong madla. Hindi, mamaya po ipopost na rin itong na to. Oo. Sige po, maraming salamat, Doc Ondan. Okay. Bye-bye na po. Mabuhay kayo lahat. Yes po. Dagdagan pa buhay nyo. Bye-bye po. So, si Mang Chris. Mang Chris, shift ka na rin, Siyempre, yun nga, ang kuhan ko ngayon na magkaroon ng organic fertilizer. Gagawa na ba yung LMB? Dapat, para may pagkakitaan na. Oo nga. Tulong Oo. Sige, at mukhang yan yung isang Yan ang dapat isang pagtulungan natin. Pero ikaw mismo, nung naranasan mo yung konti na lang po, nung naranasan nyo pong gumamit ng foliar fertilizer na pinoproduce ng LMA, pero po yun, may science and technology po doon na itinuro ng professor ng CLSU at saka po ngayon, yung masipag mismo ang nagtuturo na. So, may naidulot ba sa inyong maganda sa tanim nyo noon na ano yung tanim nyo noon? Ampalaya. Ampalaya saka sili. Kahit paano, may naitulong din. Ang naging problema lang talaga yung mga planters ko. Bakit? Ayaw. Doon nagka-problema. Hindi siya kulang sa pag-aalaga doon sa mga tanim. At least may ganong kulang. Pero yung pong kulang sa pag-unawa doon sa kasi marami pa rin yung yung agam-agam kung kasi yung nakita, yung jakpati, gano'n ba? Jakita, oo. Jakpati. To see is to believe. To see is to believe, oo. So, yun na siguro yung tatahakin nating direksyon. Yung mga paalala ni Doc Ondan. No? Apo.
Ayan. Sige, 11:08 na po ng umaga. Kami po yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa Emong, Bang Chris. Wala na yung Emong eh. Iba na yung pangalan eh. Kaya Emong ang binabanggit ko. Oo. sa ati Kapol, sana marinig ni Engineer Robert Natchas yung iyong hinaing na hanggang July yung tubig. Kasi tagulan na. June lang, pwede na. June na, no. Sige po. Bye-bye. Sa bayanan, tinig ng katotohanan. Pero meron po akong ihahabol, ano? Yung ating pong isang sponsor dito kasi hindi tayo nag-break, ano? Yung kapitbahay po natin na isang klinika dito sa atin, ang Angelicus Medical and Diagnostic Clinic, DOH accredited po yan, ay nag-aalok po ng iba't ibang serbisyo sa atin, ano? Angelicus Medical and Diagnostic Clinic. Dito po yan sa may Santo Cristo, katabi po ng radyo. Ito po yung mga services nila, CBC with APC, FBS, lipid profile, SGOT, blood urea nitrogen, blood uric acid, urinalysis, at iba pa. Monday to Saturday po, 7 a.m. to 4 p.m. ay bukas po sila. Ang pinaka-bago at pinakamurang laboratory dito sa Gimba. At kontakin nyo lamang ko nilang numero, 0946-074-9604. Angelicus Medical Diagnostic Clinic. So, dyan po kami nagpapalaboratory ngayon o nagpapasuri. Kaya punta lang po kayo dito sa tabi namin. Radyo natin Gimba. Ayan, bye-bye! Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Radyo natin.